Pero kanina ko pa gustong-gustong sabihin sa'yo na mababautismuhan ka na. Hindi pwede. Hindi nyo siya pwedeng bautismohan. Pero Bebeng, gusto kong mag-iglesia. Bayadan mo na ako. Saka matagal nang hinihintay ni Kajanang na mabautismuhan siya. Asawa ko si Janang. Hindi nyo kami pwedeng paghiwalayan kahit sa relihiyon. Kung ano ang relihiyon ko, yun din ang relihiyon niya. Kung nasan siya, nandun din ako. Kaya kung gusto niyo siyang bautismuhan sa iglesia, bautismuhan niyo rin ako. Mawalang galang na po, Ginoong Bebeng. Pero hindi po kayo nagdaan sa doktrina. Lahat ng itinuro niyo sa bahay ko, narinig ko. Lahat ng naunawaan ni Janang, naunawaan ko. Lahat ng sinasampalatayanan niya, sinasampalatayanan ko rin. Pero, Ginoong Bebeng, sana po maunawaan po ninyo, sa pag-anib po kasi sa iglesia ay may sinusunod na proseso. Anong proseso? Bukod po sa kailangang dumalo sa doktrina, kailangan nyo rin pong dumalo sa mga pagsamba. Kung sakaling napakabigat ng nagawang kasalanan, may pag-asa po bang mapatawad ito? Ito po ang pagtuturo sa atin nakatala sa Isayas 1:18. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nyebe. Bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Papaano kung napakabigat ng nagawang kasalanan? May pag-asa po bang mapatawad ito? Meron po. May anyaya ang ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. At ano po ang anyayang ito ng ating Panginoong Diyos? Ang sabi, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatwiranan. Idinagtag pa ng Panginoong Diyos na bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nyebe. Bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa.